Amen. Come on, tayo ay manalangin ngayong hapon na ito. Lord, patuloy ka naming inaaniyahan sa aming kalagitnaan. We believe, Lord, that your word will speak in our hearts this afternoon. Lord, dalangin namin, kayo po yung magbukas ng aming isipan para maintindihan ng iyong mga salita at puso rin, Lord, para tanggapin ang mga bagay na ito. Dalangin namin, Holy Spirit, kumilos ka ngayong hapon na ito sa aming mga buhay. In Jesus' name, lahat magsabi ng Amen and Amen. Malayo po tayo mga kaupo. Ayan. And welcome to church. Welcome to Radiance of God's Glory, Global Harvest Church. Ako po yung isa sa mga pastors dito sa Radiance, sa main church natin. Ako po si Pastor Jace, kung hindi nyo pa po ako kilala. And this month of February, kilala yung month ng February bilang Love Month para sa ilan sa atin dito, no? O marami sa atin kahit sa labas ay nagsi-celebrate na nakikipag-date sa mga nanay, tatay din nila, kahit asawa rin nila, anak nila, nilalabas nila. But this time, kailangan natin talaga maintindihan what love is all about. And that is why meron tayong series, brand new series for this month of February, and it's called Real Love. Sabihin mo nga, Real Love. So, real love sa Tagalog ay totoong pag-ibig. Ano? But, paano nga ba natin malalaman na real talaga ang love? Kasi madaling sabihin na mahal kita, and minsan nababanggit natin yan sa aso natin, pag kinukulit natin, ay, ang kulit-kulit mo talaga, I love you. No? Pwedeng sabihin sa ganon. Pwedeng sabihin sa friend mo, I love you sis. Di ba? O kaya, I love you bro. Ganun lang. Pwede rin nababanggit mo yan sa parents mo. Pero, madaling sabihin na mahal ka, ang tanong, merong bang pruweba ang pag-ibig? No? Na sinasabi mo. O kaya, may mga nagsasabi siguro sa atin na mahal ka nila. Pero, ang tanong, meron bang pruweba yung pag-ibig ng mga tao na yon? At ganun din naman tayo, pwedeng sinasabi natin, we love God. Amen? Sino dito mahal si Lord? Amen? Pero meron bang proof yung pag-ibig naman natin sa Diyos? And ito yung pag-uusapan po natin for today. It's all about love. Pakita natin, proven by surrender. Sabihin mo nga, love, proven by surrender. Now, ito ang pag-ibig po na kung saan pinapatunayan ng pagsusuko ng buhay. So, pag sinabi pong surrender, madalas ang surrender, naririnig natin at nababanggit yan kapag nasa news. Ano yun? Merong mga sumuko sa mga otoridad, di ba? Tama? Merong mga sumuko na senator or mga ibang mga tao na may mga kasalanan, di ba? Madalas, doon nagagamit yung word na surrender. But what does it really mean? Alam niyo po, ang sabi ni Lord, sa John chapter 14 verse 15, ang sabi niya sa mga tao, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang mga utos ko. So, kung nakakita na po kayo ng mga tao na sumuko sa authority, sa police, sa mga sundalo, or even sa mga gyera, mga sumusuko talaga sila. Hindi basta nagtaas lang ng kamay. O kaya iniwan yung mga sandata nila. Kung hindi after nun na sumuko sila, ibig sabihin nun, kung anong iutos sa kanila, sinusunod nila. Kung gusto nila, maiwan ka lang sa isang tabi, gagawin mo yun. Kasi bakit? Sumuko ka. Naintindihan natin ngayon? So ang surrender, it's all about obedience. Ang surrender ay pagsunod. Sabihin mo nga yung word na yun, pagsunod. And ngayong araw na ito yung big idea na ating pag-uusapan. Love for God, yung pag-ibig natin sa Diyos, is proven by what you are willing to surrender to Him. I believe, marami nagsasabi sa atin dito, mas madaling mahalin si Lord kaysa sa kapwa natin. Dahil bakit? Ang kapwa natin, pwedeng hindi tayo mahal niyan, mahirap mahalin yan, di ba? Kasi hindi ka rin niya mahal. Pero actually si God, sobrang daling mahalin for most of us. Bakit?
Madalas siguro nasasabi natin, mahal natin si God, relihiyoso ka, no? Or you care about your belief in God. Kasi bakit? Mahal ka rin ng Diyos. Pero ang tanong, kung sinasabi natin, we truly love God, ang tanong po, willing ba tayo na isuko ang ating buhay, ibig sabihin, sumunod sa Diyos? Amen? And that is why, madalas, sa Bible, pag binabasa po natin ito, alam niyo po ba na madalas, susubukin po ni God yung mga bagay na pinaka-mamahal natin sa ating buhay. Naulit ko po, madalas in the Bible, susubukin po ni God yung mga bagay na pinaka-mamahal natin. Pwede bang tanongin mo yun nasa kaliwa at kanan mo, ano or sino yung pinaka-mamahal mo? Nakikita ko yung mata ng iba sa inyo, kumikislap kapag, naalala ko yung mahal ko, no? Yung iba kinikilig, yun yung pinakamamahal ko. But, actually, sa Bible po, alam niyo po ba, there are many times na maraming mga Bible characters na sinusubok ni God tungkol sa mga bagay na pinakamamahal nila. Bakit? Kasi most of them, ganito, no? Tinetest ni God dahil sa susunod pa ba sila kay God or dun sa kung ano yung mahal na lang nila na hindi bukod kay God, no? Pwedeng blessings yon na minahal na nila kesa sa nagbibigay ng blessing. And there are times na kung saan merong mga created things si God na mas mahal na kesa sa Creator. And let me share to you a story about this man named Abraham. Alam niyo po si Abraham, in the Bible, he is a man na kung saan pinagmulan po ng napakaraming mga tao rin sa kapanahunan natin ngayon. Alam niyo po ba na si Abraham din, sa kanya po nagmula yung three major or religions na tinatawag na mga Abrahamic religion sa kapanahunan natin. Ano po yun? Christianity, no? Pangalawa ay Islam, and pangatlo po ay Judaism, kung hindi niyo po alam. Okay? Ano po yun? Christianity, Islam, and Judaism. So, makikita natin, all over the world, lumaganap yung Christianity, and actually, marami talaga sa buong mundo ang mga Christians. Dumami rin po ang mga naniniwala sa Islam, meron ding mga Judaizers na tinatawag. But alam niyo po ba ang story ni Abraham, hindi naman buong buhay niya sumunod agad siya kay Lord. No? Actually, nung siya po ay age 65 na, dun lang talaga siya sumunod sa Diyos. Sino dito mga age 65 na? Meron po ba? Yung iba ayaw magtaas o kaya nahihiya, ano? O kaya may iba sa atin, age 65 na, gayahin ko na lang kaya si Abraham. Hindi po, ano? Actually, yung age 65, nung unang panahon na yon, hindi naman siya sobrang tanda talaga, but it is an age for most people na talagang nagbabago na yung perspective din nila sa kanilang mga buhay. But, ang nangyari po sa buhay ni Abraham, when he was 65 years old, dun lang siya nagsimulang sumunod talaga sa Diyos. And let me tell you po, isa sa fact sa kanyang buhay, hindi pa po siya nagkakaanak kahit siya ay sa standards natin ngayon, anong tawag doon sa 65 years old? Senior citizen. Kumbaga, kung sa panahon natin, meron na siyang power card, kapangyarihang makapagpababa ng presyo, di ba? Ng mga bilihin. Pero alam niyo po wala pa siyang anak. But at age 75, na-meet niya si God and meron pong word siya na natanggap, ang sabi sa kanya, magkakaroon ka ng anak. At age, anong age po yon? 75. Okay? 65, sumunod siya kay Lord. Age 75, nagsabi si Lord sa kanya, magkakaroon ka ng anak.
And tumawa siya, natawa rin yung asawa niya kasi ang tanda na nila, no? Magkakaroon pa ba kami ng anak? Ang tanda na namin. But, eto po kahit sabihin nating makunat na siguro talaga sila, age 100 si Abraham, kung saan nagkaroon siya ng anak. Sino po yon? Si Isaac. Come on, say his name, Isaac. Okay? Now, in this story, mga kapatid, alam niyo po ba na dahil si Isaac yung promised child for Abraham, alam niyo po ba na ganito? Na talagang pinakamamahal niya yung promise na yun ni God sa kanyang buhay. And I believe for most of us, meron din tayo mga bagay na inaasam sa ating buhay, nakamtan na natin yun, tapos talagang tinitreasure natin sila sa ating mga puso, sa ating mga buhay. But dumating yung time, sa Genesis chapter 22, verse 2, na ito po yung sabi ng Diyos kay Abraham. Tignan niyo po, sabi ng Diyos, isama mo ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac. Na, tignan niyo po yung sabi, description, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go, na mahal mo. Again, pwede mo bang tanungin nasa kaliwat kanan mo, ano yung or sino yung mahal mo na yun? No? Okay. Now, tignan niyo po, continuation natin, verse 2, at ano pong sabi ni God kay Abraham? At pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya sa akin bilang sacrifice doon sa bundok na ipapakita ko sa iyo. Now, alam niyo po, para sa isang tatay, para sa isang tao rin na kung saan alam mo na merong dating kinaasam-asam mo na bagay tapos binigay sa iyo ni God. Sometimes, di ba, ang hirap talaga i-let go yung mga ganong bagay. Lalo na kapag inutos din ni God, parang, teka Lord, di ba binigay mo sa akin, pero ba't ganito? Binabawi mo? But the main question na makikita natin dito po is actually this. Next slide please. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Kung ang sagot mo, yes Lord, mahal kita. Ang tanong, gaano mo kamahal si God sa iyong buhay? And let me tell you po, ang surrender, next slide, ang ibig sabihin po pala nito ay ganito. Susunod ka kahit hindi mo alam lahat. Naulit ko po, susunod ka kahit hindi mo alam lahat. Alam niyo po, minsan nakapanood tayo ng video na kung saan merong mga tao na hinuhuli ng pulis, hinahabol ng pulis dahil pwedeng nag-overspeeding sila, na cross nila yung red light. Tingnan niyo po kapag patuloy mong tinakbuhan yung ganon, at hindi mo naman alam kung ano yung violation mo, di ba? Pero dahil merong in authority na nagsabi sa iyo, susunod ka sa kanya. Kahit hindi mo pa alam kung ano yung violation mo, ano yung ginawa mo. And sometimes, ito yung maganda, ang surrender pala, is obedience, pagsunod. Kahit hindi mo pa alam lahat ng bagay. And Abraham actually does not know yet kung sino ba talaga si God at ano yung main characteristics na meron siya. Remember, si Abraham po, by the way, ay isang tao na kung saan galing siya sa lugar na meron din pong pagan practices. Ano po ibig sabihin nun? Marami silang gods na wino-worship. No? So, sanay siya sa ganun. Na kung saan merong mga Diyos na iba't ibang uri ng character, may nagagalit, meron talagang may mga ganyan na nagpapa-offer ng anak. But nonetheless po, alam niyo po, ito yung kakaiba sa buhay ni Abraham, nung nakilala niya yung one true God, when he surrendered his life to God, na Lord, susundin kita sa aking buhay, alam niyo po, hindi siya nakipag-argue kay God.
Hindi niya sinabi na, Lord, bakit ganyan? Explain mo muna bago ko gagawin. Lord, teka ha, bago ko gagawin yan, kailangan malaman ko muna yung pros and cons. Bago mo iutos sa akin yung bagay na yan. Alam niyo po, mababasa natin pagdating ng verse 3, dahil after verse 2 ay verse 3, tingnan niyo po hindi nakipag-argue si Abraham kay God. Anong sabi? Verse 3, tingnan niyo po, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy para sa gagawing, sacrifice. May pagsunod agad si Abraham na ginawa sa Diyos. Nakita ko po dito, mga kapatid, next slide, na ang pananampalataya pala sa Panginoon o pagtitiwala natin sa Kanya, hindi yan yung magtitiwala ka kay God pagkatapos na maipaliwanag sa iyo lahat. Ito take note, hindi po pagtitiwala kay God yung bang alam mo na yung buong Bible tsaka ka lang magtitiwala kay God. Hindi po kailangan sobrang haba ng prayer mo, 10 taong ka ng Christian, bago ka talaga magtiwala kay God. Bakit? Kasi ang faith po is this. Trusting God, pinagkakatiwalaan mo si God bago niya i-explain sa iyo kung bakit. And it is a different ngayon na perspective sa ating buhay. Minsan, we want to see what God's plan is. Kaya lang, si God, ang sinasabi niya, sumunod ka muna at makikita mo yung plano ko sa iyong buhay. And ito po yung nangyari sa buhay ni Abraham. Oo nga, pinapa-offer ni God si Isaac, pero anong purpose? Sa atin ngayon na nagbabasa, nakikita natin yung overview, yung talagang kabuuan ng story na ito. Dahil bakit? Nakikita na natin na si God, pinapapili si Abraham. Okay, Abraham, meron ka ngayong anak. Yan ang description sa binasa natin kayo na sa verse 2, mahal yung kaisa-isa niyang anak. Pero teka, kailangan kong matest si Abraham. Abraham, ako nagbigay sa iyo niyan, kaya kong kunin sa iyo. Kaya ko mag-provide, kaya ko ring kunin sa iyo yung ibinigay ko. Now, tingnan niyo po, sa panahon po nila actually, isa sa reason kung maaari pong dahil hindi nagsabi si Abraham, Lord, akala ko ba Diyos ka ng pag-ibig? Ba't gusto mong patayin yung anak ko? Hindi, take note hindi nagsabi ng ganun si Abraham. Bakit? Dahil kinikilala niya yung Diyos ngayon na pinaglilingkuran niya. And God, later on, spoiler, i-reveal sa atin that God is truly the God of love. Alam niyo po, ito noong una pong panahon, next slide, alam niyo po ba na usong-uso po yung tinatawag na child sacrifice? Any culture, kahit tignan nyo pa, Mayan culture, mga culture po sa ancient Babylonians, culture din sa ancient Greece, ancient Rome, kahit culture din po sa Middle East, ganito ginagawa nila, para magtagumpay sila sa kanilang buhay, para rin dinggin ng Diyos yung mga panalangin nila, para mangyari yung mga kahilingan nila. Alam niyo po kung anong ginagawa nila? Talagang nag-o-offer sila ng buhay ng tao. And hindi nakapagtaka kung bakit hindi tinanong ni Abraham si God, Lord, bakit kinukuha mo yung buhay ng anak ko? Dahil bakit? From where Abraham came from, yun yung practice. Nagigets po natin? So ngayon, si Abraham talagang sunod lang kay Lord. Kahit hindi niya naintindihan ang lahat ng bagay. And dito natin makikita yung pagsunod ni Abraham, it's really a life of surrender. Next slide. Alam niyo po yung surrender, it is proven in action. Yung pagsuko ng ating buhay sa Panginoon,
Napapatunayan yan sa mga bagay na ginagawa natin. Hindi sa isipan lang natin. Gusto kong gawin yon, bukas na lang. Ay, sa ganitong araw, pupunta ko doon. Hindi po sa intensyon. Gusto ko tong mangyari. Kundi ang surrender po ay makikita saan? Action. Kung ang isang tao talaga ay merong pag-ibig sa kanyang buhay, kakakitaan ng action. Amen? Next slide, please. Now, ano ba yung Isaac sa ating mga buhay? Pag sinabing Isaac sa ating mga buhay, description ulit natin, katulad kanina, ano yon? Mahal na mahal. Ano pa? Kaisa-isa. Willing ba tayo na ibigay yon sa ating Panginoong Diyos na buhay? Alam niyo po ito actually yung isa sa message sa Bible na kung saan pag binasa ng kahit sino man, pwedeng umurong ka, umayaw ka. But this is actually a price to be paid kung ikaw talaga ay matatawag na umiibig. Tandaan nyo, kahit meron tayong mga mahal sa buhay, meron dapat talaga tayong mga bagay na ibibigay sa kanila. Pwedeng mga bagay na importante, mga bagay na para sa atin. Pero di ba, na ibibigay natin sa kanila dahil bakit? Mahal nila tayo. And actually, si Abraham, tinetest siya ni God. Abraham, willing ka bang ibigay mo sa akin yung pinakamamahal mo? Ako na nagbigay sa iyo ng pinakamamahal mo, willing ka ba na ibigay sa akin yan ulit? Alam niyo po, yung action na ginawa ni Abraham na ito, makikita natin na hindi patay siya na pananampalataya o pagtitiwala kay God. Bakit? Alam niya, sinunod niya si God, dahil ang Diyos na nagbigay, pwedeng kumuha, amen? Pero pwede niya pa rin ibalik. Ang Diyos na nagbigay ng buhay, pwedeng tanggalin ang buhay at pwede ring ibalik. Amen? Next slide, please. Now, Abraham did something. Sa James chapter 2, verse 17, makikita natin na ang faith daw po or pananampalataya sa Panginoon, if it is not accompanied by action, pag walang aksyon yung pananampalataya natin, puro salita lang, puro pag-iisip lang, walang mangyayari. Si Abraham, hindi siya yung, Lord, I love you lang. Si Abraham, meron siyang kasamang aksyon na ginawa. Ano yun? Sumunod siya sa Diyos. Next slide, please. And on his way, imagine nyo na lang, dun sa sacrifice na place, hindi nga, pag binasa nyo po yung buong Genesis chapter 22, wala kayong mababasa doon na nagsalita yung anak ni Abraham. Silent. It's as if alam na rin nung bata yung mangyayari sa kanya. Wala silang dalang hayop, wala silang dalang kahit ano, kahoy lang yung pang patay at saka siya, anak niya. But you know what? Imagine niyo to yung scene na ito. On their way, siguro umiiyak si Abraham. Siyempre, yun yung only son niya, di ba? Yun yung pinaka-aasam niya sa kanyang buhay, pero gustong kunin ng Diyos sa kanya. Pero nanaig yung pag-ibig niya sa Diyos. And siguro, dito sa scene na ito, na nakikita niyo na yan, no? Nakataas na yung kamay ni Abraham. Ready nang patayin muna yung anak niya bago po yun sunugin. Ganon kasi yung ginagawa nila noon. Alam niyo po, talagang dito makikita, next slide please, na merong, kapag may mga tao talaga nagsusuko, ito po may action talaga silang ginagawa. And just as Abraham was about to kill yung anak niya,
nakataas ng ganon yung kamay. Ready nang patayin yung anak niya. Alam niyo po, ito yung nangyari. Genesis chapter 22 verse 12. Sabi ng angel, sabay-sabay natin basahin, come on, huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang gawan ng kahit ano. So, imagine niyo yun, yung parang sasaksakin na, tapos biglang tumigil, napatigil si Abraham kasi sabi, huwag mong sasaktan yung bata. Decided na siya gawin yung isang bagay, all because he loved God. And you know what? Pagdating ng verse 12 na ito, next slide please, nakita nga ni God yung heart ni Abraham. Anong sabi ni God? Tingnan niyo po, alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos. Kasi hindi mo pinagdamot sa Kanya ang anak mo. Anong description? Yung kaisa-isa mong anak. Willing kang ibigay kay God lahat ng bagay. Willing kang sumunod sa Kanya. Hindi mo minahal yung creation kesa sa Creator. Hindi mo mas minahal yung blessing kesa sa nagbibigay ng blessing. Alam niyo po, dito natin makikita, point number 3 natin, pakita natin, na ano yun, yung pagsuko pala sa Panginoong Diyos na buhay, nag-activate ng probisyon ng Diyos sa atin. Remember that God is not the God na gusto niyang pumatay ng mga tao. He is not the God na gusto niyang parusahan, magdusa ang isang tao talaga. Actually, hindi siya nag-e-enjoy doon. Do you think si God nag-e-enjoy sa paggawa ng ganon? Or, buti nga, papatayin niya yung anak niya. No. Kaya tingnan niyo yung sabi, no? Nakita ko na willing kang sumunod sa akin. Nakita ni Abraham, teka, hindi pala ito yung Diyos na katulad ng mga Diyos na alam ko. Remember? Galing po siya sa lugar ng mga sumasamba sa maraming Diyos. Nag-o-offer ng kanilang mga anak. And yet, he found the one true God na ayaw pala ng bagay na yun. Dahil bakit? Merong provision naman si God sa kanyang buhay. Sino dito gusto mo ng provision ni God? Amen? Ang isang susi, ano yun? Surrender. Next slide please. Kasi bakit? Sometimes, sometimes, hindi lagi, may mga miracles na mangyayari lang kung ikaw ay sumusunod sa Diyos. May miracles na mangyayari lang kapag susunod ka sa Diyos. Bakit? Ano po ba nangyari dito? To make the long story short, nung sinabi yun nung angel kay Abraham, alam niyo po, meron palang ram. Parang uri yun ng ng cow or mataba na na hayop. Na kung saan na-stuck yung horn niya dun sa isang bush. Pero nyo, ang tagal nila dun, di niya napansin na meron palang hayop, then suddenly, biglang, tigil mo yan, wag mong patayin yung bata, nakita ko na yung yung faithfulness mo, yung pag-ibig mo sa akin, may provision ako sa iyo. Hindi yung anak mo yung papatayin, nandoon. Next slide please. Sometimes pala, merong mga breakthrough sa ating buhay na kung saan delayed lang siya kasi hindi ka pa fully surrendered. Hindi mo napapansin, nandiyan lang sa tabi, pero hindi ka pa kasi totally gusto mong sumunod kay God 100%. Kaya laging nade-delay yung breakthrough. Imagine niyo ang breakthrough, madidescribe natin siya sa ganito. Kung ikaw ay naglalakad, tapos sa iba ka nakatingin. Sino dito nakauwi na ng ganon? Sa iba siya nakatingin, tapos naglalakad. Try mo. Hanggang kahit mamaya, pag uwi mo, tignan mo, akala mo, uy, ito na yung pinto. Biglang ding-ding pala. Hindi ka makakauwi nun. Kahit paikot-ikot ka.
And you know what? Ang breakthrough is, meron ka ng focus, at ikaw ngayon makakarating dun sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Sometimes, kaya hindi nangyayari pala yung mga bagay na yun sa ating buhay. Dahil bakit? Hindi daw tayo fully surrendered. And take note, ayaw ng Diyos talaga mamatay po si Isaac. Hindi yun yung plan ni God. Okay? Hindi niya gusto talagang patayin si Isaac. Ano yung gusto niyang patayin sa buhay ni Abraham? Ito po yung tinatawag na idolatry. Sabihin mo nga, idolatry. Come on, say that word, idolatry. Ayaw niya patayin si Isaac. Ang gusto lang patayin ni God ay yung idolatry sa buhay ni Abraham. Bakit? Ito pong idolatry na to, kahit sino pwedeng magkaroon. Pwedeng gawin ng kahit sino. Imagine niyo si Abraham, he was 100 years old plus at this time. And yet, ang haba niyang time, 65 years old siya nagsimula sumunod kay God, tas 100 plus years old nung tinest siya dito ni God. Wala yun sa tagal mo sa paglilingkod kay God. Lahat pwede magkaroon ng idolatry sa kanilang buhay. By the way, ano nga po itong idolatry na to? Ang idolatry po is this. It is anything that is more important, mas importante pa, above and beyond God in your life. Parang ganito, yung mas papakinggan mo, mas uunahin mo yung ibang bagay kesa ang Diyos. Mas bibigyan mo ng oras kesa si God. Parang ganito, option ka lang, God. That is idolatry. Nakuha po natin? So dito, gusto mong maging option ka lang. Wala. So nakuha natin? Minsan, iniisip kasi natin ganito, ay si God, lalapitan ko siya kung kailan lang kailangan. But actually, si God, hindi siya genie. He is God. Capital G-O-D. He is the creator of heaven and earth. Nagbibigay ng buhay. Now, marami sa atin pwede nag-work 6 times a week. Pero pag attend mo sa church, kapatid, 2 hours lang. Ba't ayaw mo pa ibigay kay God? Di ba? For most of us, mag-work ka or mag-aaral ka 5 times a week, 8 hours ka pa sa school minsan, and yet, ba't hindi mo ibigay yung 2 hours mo para kay God every Sunday? Mas mahal mo ba yung work mo kaysa kay God? Mas mahal mo ba yung friends mo, family kaysa kay God? Kasi ito ang gustong tanggalin ni God sa buhay ni Abraham ay yung alin nga? Idolatry. Kasi bakit? Pwede palang ganun. Susceptible ang kahit sino man sa atin. Saan? Na mas mahalin yung blessing kaysa sa nagbibigay ng blessing. Mas mahalin yung panandalian kaysa panghabang buhay. Mas mahalin yung walang kapangyarihan kaysa sa makapangyarihan. And si God, gusto niya ipakita kay Abraham na, alam mo kung isusuko mo sa akin, ibibigay mo sa akin lahat ng mga bagay, yung ako masusunod dyan sa mga bagay na yan. Next slide. It will lead to greater promise for your life. It is no wonder, mga kapatid, kung bakit hanggang ngayon na pag-uusapan natin si Abraham sa kapanahonan natin. And the impact of his life transcended sa mga next generation hanggang sa generation natin ngayon. Tingnan niyo po pagdating ng Genesis chapter 16 to 17, sabay-sabay nga natin to basahin. 1, 2, 3, go. Dahil ginawa mo ito at hindi mo pinagdamot ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak. Verse 17, anong sabi? Sobrang ibe-bless kita. Tingnan niyo yun? Sinong gustong sobrang i-bless din siya ni God? And that is why,
it is important na patunayan mo talaga if you truly love God. May patunay yun. Hindi pwedeng mahal mo lang si God, tapos wala ka namang ginagawa about it. Parang ganito, nagsasabi ka sa mga katropa mo, mahal mo asawa mo, pero pagdating sa bahay, binubugbog mo, chinichismis mo sa iba, o kaya pwedeng minumura mo, ginagawan mo ng di maganda, nag-cheat ka sa kanya. Hindi pwedeng ganun. Amen? And si God, alam niyo po, sinabi niya to kay Abraham dahil merong ginawang pagsuko or pag-surrender si Abraham. Dito ko po nakita sa story na to, Genesis chapter 22, na ano po, next slide please. Hindi ka pala talo. Sabi mo ngayon sa katabi mo, hindi ka talo kapag nagsuko ka kay Lord. Hindi ka talo. Take note, pag sinabing nagsuko kay God, ganito yon. Siya na yung masusunod sa buhay mo. Example, may blessing si God sa'yo, may bago kang sasakyan, bagong motor. Pag sinabing sinuko mo kay God, yung motor mo, yung sasakyan mo, hindi yun ibibigay sa church. Ha? Hindi po. Baka may magbigay dito na, ay sinuko ko na po kasi yung sasakyan ko, yung motor. Hindi po ganun. Okay? Pag sinabing sinuko mo kay God, yung mga bagay na important sa'yo, pinapagamit mo yun para kay God. Paano pinapagamit para kay God? Okay. Yung family mo ba, nadadala mo kay Lord? Ba't hindi mo gamitin yung motor para mag-invite? Amen? Para magdala ng mga tao sa Kanya. Para tumulong sa mga nangangailangan. Amen? Para sa mga mahihina, makatulong ka rin. Lalo na sa mga nangangailangan. Now, dito natin makikita na yung pagsuko, it is not really about killing. Okay? Hindi ibig sabihin na, Lord, important sa akin, family ko, papatayin ko sila. Hindi po yun. Take note, sabi ni God, huwag patayin yung bata. Amen? Hindi yon. Ang gusto ni God is, okay, yung mga taong yan, hayaan mo kung ano yung kalooban ko masunod sa kanila. Kung sila tawagin ko sa church, mag-leader, go. Hayaan mo sila, huwag mo sila pigilan. Kung meron silang pagkakatawag sa Diyos na ibang mga bagay, hayaan mo sila. Amen? Magkaroon din sila ng banal na pagkatakot sa Diyos. Makilala nila si God sa kanilang buhay. Ang pagsuko po sa Panginoon ay hindi lang pagsunod, kung hindi paglapit natin sa mga taong yon, sa mga bagay na yon, ginagamit din sila para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Next slide. And isa po sa nakita ko dito, Genesis chapter 22, ang chapter po na ito, it actually points, kita ba, to the gospel. The gospel. Alam niyo po, hindi si God yung Diyos na, okay, utos-utos lang siya. Gawin mo to, gawin mo yan. Parang bossing. Tandaan niyo po, ang Diyos natin is a God who is personal. Sabihin mo nga, personal. Hindi siya basta yung, okay, gawin mo yan, utos-utos doon, sinulat ko to, oh, yan, gawin mo. He's a God who is personal. And alam niyo po, hindi si God nag-utos kay Abraham ng bagay na hindi naman siya willing na gawin din yun. Okay? Take note. Hindi si God nag-utos kay Abraham ng isang bagay na hindi rin siya willing gawin yun. Tignan niyo po, ang sabi ng 1 John chapter 4 verses 9 to 10. Ano pong sabi? 1 to 3 go, sabay-sabay natin basahin. Pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin nung pinadala niya sa mundo ang kaisa-isa niyang anak para magkaroon tayo ng buhay dahil sa Kanya. Verse 10, sabay-sabay natin basahin. Pinadala niya ang anak niya bilang sacrifice para mapatawad ang mga, ano daw? Kasalanan natin. That is why si Jesus, nagkatawang tao, Diyos, nagkatawang tao, namatay sa cross,
binigay ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Bakit? Dahil tayo po ay nalayo sa Diyos. Dahil saan? Sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi pwedeng makakasama natin si God, tas buhay natin yung kapalit. Kasi nga, pag kapalit buhay natin, we will be separated with God. Amen? So kailangan may ibang magbayad sa kasalanan mo at kasalanan ko. At kailangan yung magbabayad yung wala talagang kasalanan. Tayo, kahit pagkapanganak pa lang natin, makasalanan na rin agad tayo, di ba? Hindi nga natin alam na kasalanan isang bagay, pero nagagawa na natin agad eh. Tulad ng pagkupit sa magulang, pagsisinungaling, lahat. But the thing is, ang Diyos nagkatawang tao para iligtas ka at ako. Dahil mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Amen? Regardless kung ano man yung past mo, kung ano man yung kalagayan mo sa iyong buhay, tandaan mo, pinadala niya yung anak niya para maging sacrifice at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya when you come to church, hindi kayong pupunta na, ay, wala akong kasalanan, kaya ako nag-church. Actually nga, kapag nag-church ka, ina-admit mo na ako ay makasalanan and kailangan ko si God na nagpapatawad para sa aking buhay. Amen? Ito po yung closing message natin. Sabay-sabay natin basahin, please. 1, 2, 3, go. Inibigay ng Diyos. So, if God gave His life for you and me, bakit hindi ka naman mabuhay para sa Kanya? Nakita mo, si God pala, ganun din pala magmahal. Grabe. Kung sinasabing mahal tayo ni God, pinakita niya saan? A life of surrender din. He gave up His Son for you and me. Biruin nyo, hindi naman tayo dapat pansinin ni God dahil makasalanan tayo. Wala nga tayong nagawang mabuti para sa Kanya eh. Pwedeng itchapwera na tayo eh. Pero dahil mahal tayo ni God, binigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak. Ganun kakamahal ni God. Bakit ngayon, hindi mo patunayan din naman kay God na mahal mo rin naman siya? Bakit hindi mo i-offer yung Isaac ng iyong buhay? Ano ba yung mga bagay na yun na po pwedeng matatawag na Isaac sa iyong buhay? Pwedeng relationship, family, career, pag-aaral, work, pera, any material thing. But ang tanong, are you willing to give it to God? Hindi ibig sabihin patayin, hindi ibig sabihin ibigay sa church, but ang ibig sabihin ay ipagkatiwala sa Diyos. Sundin si God sa kung anong gusto niyang mangyari. Amen? Willing ka bang gawin niyo, kapatid? If you are willing, pwede ka bang tumayo? Anyone? Sige, yung willing lang po. Okay lang po kung hindi. And let us pray to God this afternoon. Pwede ka bang yumuko at manalangin habang nakatayo? And as we pray, if you are willing, kapatid, and you pray to God, sabihin mo, Lord Jesus, nalaman ko po na ibinigay mo ang iyong buhay para sa akin dahil mahal mo ako. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Dalangin ko po, baguhin niyo ang buhay ko, ang puso ko, at mula sa araw na ito, tulungan niyo po ako, sundan kita, at mabuhay ako para sa iyo. In Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, ano yung mga Isaac sa ating buhay? Are we willing to entrust it to God?
bigyan natin si God ng priority rin sa ating buhay. Oo, busy ka the whole week. Why not give time to God din? Amen? I encourage you, paglabas ninyo, bakit hindi nyo simulan na magbigay ka ng time kay God, importance ng time kay God? Bakit hindi nyo simulan na simula rin sa araw na ito? Lahat ng bagay na related sa iyong buhay, pinagkakatiwala mo sa Kanya. If you want that, pwede ba taas mo yung kamay mo? Let me pray for you. Lord, sa mga nagtitiwala sa inyo ngayong hapon na ito, dalangin ko, Lord, i-touch niyo po ang kanilang mga buhay. Lord, pwedeng meron silang mga problems sa kanilang family. Meron silang broken family, or pwedeng sila, nafe-feel nila, black sheep sila ng family nila. And they need that care, that attention. Lord, dalangin namin, ipa-feel niyo po sa kanilang yung pag-ibig. Lord, ganun din po sa mga nangailangan ng tulong sa kanilang finances, sa kanilang spiritual life, sa kanila po, Panginoon, na health. Lord, we believe that you are the God who provides, the God who helps them, Lord, na tulungan din ang kanilang mga sarili at matulungan sila sa kanilang mga kalagayan. Dalangin namin, Panginoon, ang solusyon sa lahat ng mga bagay na ito. Lord, ganun din po, if anyone are experiencing, pwedeng nagkakaroon sila ng mental attacks, fears, anxieties, and worries. Lord, we believe that you are the God na hindi sila pababayaan. Na kahit sino man sa amin, Panginoon, kung nafe-feel man namin na nag-iisa kami sa mga problema ng buhay, we believe, Lord, that you are still with us. And you will turn things around. Lord, salamat sa iyong word ngayong hapon na ito. We believe, Lord, na binubuksan niyo po ang aming puso to surrender our lives to you. And we believe, Lord, that it will activate, Lord, ang blessing, ang provision sa aming mga buhay. In Jesus' name, amen and amen. Come on, can we give the best clap of praise?